watching ETVN Philippines. Magandang umaga po ulit sa inyo. Ito si Lola Monsi. Magandang buhay. Ano ho? At atin hong bibigyan ng buhay ang ito hong mga gustong itanong nito mga kabataang ito. At siguro kayo na rin. Ano po? Pakinggan ho ninyo ang itatanong sa akin. Okay, magkano? Monsi. Oo, louder. Meron po kasi isang parish priest dito sa Batangas Ah, na tumanggi magmisa dahil po ang mga a-attend ay devotees ni Mary Mediatrix of All Grace noong September 8, birthday ni Mama Mary. Ang question ko po ay, ito po bang ginawa niya ay act of discrimination at inaalaw po ba ito ng Catholic Church? very sad, ano? Kasi ang mga tao ay may right na humingi ng mass sa pari. At wala naman talaga pong makakapagmisa kundi pari. Tapos to deny itong mga taong ito sapagkat sila ay devotee ni Mama Mary and so on and so forth. Parang hindi ho tama. Kakalungkot. Hindi ho ito karaniwang. Hindi ko alam na ito pwedeng ipahintulot ng simbahan. Hindi ho ito. Kasi kami lagi, kaya kami naging pare. Ay para nga magmisa. Para sa tao. Hindi magagawa ng tao ang misa eh. Pari lamang. Tapos, i-deny mo pa sa mga tao. Medyo hindi ho tama yun. Kung sino man o yung parang ipagdasal na lang natin. O kung halimbawa ay siya ay merong galing sa itaas na magsabing, wag, parang lalong hindi maganda. Let's pray for them. Sayang. Katulad, ako na lang. Ako naman ay matanda na. Pero ako naman ay malakas pa. Hindi ako pwedeng tumanggi na mag-request ng misa sa akin. Father, Monsi, may ano kami doon, misa, pwede bang ikaw? Kung pwede rin lamang. Yes. Kung tatanggi ako, parang hindi ko matadala ng conscience. Pagdasal na lang natin. Okay. Lola Monsi. Oh, ikaw naman. Ano? Meron po kasi isang pari Oh, po pare. na suspended Ano? na po Pari yung na? mga from Pari- Bicol po. From Bicol. Suspended na po yung mga faculties niya dahil sa sexual abuse na napatunayan po. Naku. Ngunit, patuloy pa rin po siya nagpe-perform ng mga misa, nagbabaptize, at nagpe-perform ng mga wedding rites. Valid pa rin po ba ang lahat ng ito? At wala po bang police power ang simbahan para ipahuli to na nanghihingi ng donasyon? Dalawa ang question mo. Ang una, Kung validity. At padalwa, police power na para sabihan. Ako'y nalulungkot ulit. Sapagkat pari ako Na, sana salamat sa Diyos at hindi ito nangyari sa akin. Kapag ang pari ko'y suspended, ano po? Yan ho ang police power ng simbahan to suspend kung kinakailangan. Anong ibig sabihin ng suspension? Kami ho, yung aming faculties, kaya tinawag na faculties, ay bigay ho ng simbahan yon bilang pari na kami lang makagagawa nun. Namely, misa, pakumpisal, at mga sacraments. Kapag sinuspend yun
At dalawa ho ang paraan ng suspension. Ang isa galing sa simbahan. At yung isa, kung tawagin, ipso facto. Ano? Ang ibig sabihin ng ipso facto, by the mere fact, by the mere fact, siya ay suspended. Kung ang isang pari, ay nagpakasal sa huwes, ipso facto, suspended. Ngayon, bilang suspended, so hindi na siya pwedeng magmisa. Ay, paano kung magmisa? Valid ba yung misa niya? Kawawa ang mga tao nito. Ang God na ho, supplies. Kanyang, siya ang tawag dito. He violates kanyang, ano ba ang violate? Yung kanyang, hindi niya sinunod yung suspension at ginawa niyang gusto niya, pero talking of validity, ay di ho valid para sa tao. Nakinabang din ho, pwede na rin ho, nakinabang ang mga tao sa misa. The same effect ng misa ng isang hindi suspended, napapasa kanya. Yung kasal na ginawa niya, illegal yon at illegitimate. Pero, pwedeng, tama yun. Pero, hindi na ho daw. At dapat agad-agad, maipaabot sa sa authority na merong ganitong uri ng pari para hindi na patuloy na magagawa nito. Sapagkat hindi ko maganda. And I'm sorry. Kung sa inyo man nangyari yon, sa inyo ka, ako personal, nahingi ng sorry. Sana wala. Nangyayari ho yun. Sana wag na ulit mangyayari. Okay, si Erica, parang may gusto kang isunod doon. Ano yun? Laksi-laksi So, Lolo Monsi, di ba po na-report na po sa CBCP? Ano report na yan? Oo, okay. And then? Ginagawa yung CBCP dito, kaya malaya pa din pong ginagawa ni Father ito. Wow! Ang CBCP, yung tinatawag na Catholic Bishops, Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ito yung mga kapulungan ng mga obispo. At ito ang pinakamataas na authority ng Diyos. At kapag ito'y, kapag sa kanila dinala ang any case of this kind, dapat kikilos sila. It's very unfortunate na wala. Di dapat ko na. Medyo daanin na sa labas ng simbahan. Pwede any layman na nakakaalam sa ginagawa ng paring ito, pwede na nilang i-report ito halimbawa sa police o anuman dahil nagsosolicit and so on and so forth. Wala akong masama noon. Para na lang mahinto na itong ganitong gawain. Pagdasal natin ang mga pari, I don't know, baka may problem o baka siya ay may pangangailangan. Oh God. That this happens sa isang pare, hindi mo ganun lang. Pagdasal natin. Thank you. So, meron pong police power ang simbahan para Hindi nga. ipagpapalito ito? Hindi na nga. Hindi nakilos ang simbahan. Sa government na ipaabot ito. Sabihin. Dahil parang illegal na yung kanyang pamamaraan. Yan na lang. At nang mahin ito. Sino po ang magpapaalam sa government? Any layman na nakakaalam ng nangyayaring ito para mahinto yung gawain ng paring iyon, pwede nilang i-take up sa kami. Ay, salamat sa Diyos. You're watching
ETVN Philippines.